Okay, magandang hapon mga kamagila. Time check, alauna 1:23. Simula na yung ating bagong project mga kamagila dito sa Tagum City, na kung saan renovation pa rin mga kamagil yung ating project, no? So ilang taon na tayo dito sa larangan ng construction, malapit 18 years na, no? Ako nangungontrata, akong sumasabak sa larangan ng construction. Mangilan-ngilan pa lamang yung project ko na layout talaga na, o more on renovation talaga. Kaya pagdating sa mga renovation, medyo mahaba-haba o mataas-taas na yung ating experience dito. So ito mga kamagila, yung ating i-renovate. Yan, magkakaroon to ng 10 kwarto ang gagawin dito. So yung pinakauna kong ginagawa mga kamagil pagka ganito, pagka renovation, kasi may mga gamit talaga yan, no? May mga basura na kailangan pang iayos, iplastar. So ito, mali ni Koy saba ni. Okay, no? So pag-a-arrange muna sa mga masasagasaan sa aming trabaho ng mga gamit, yun yung aking inuuna talaga kapag ganito. So ang susunod ko namang atakihin nito mga kamukil, ayan, kasi pagka ganito, mga ceiling, kailangan babaklasin natin to. Ito naman yung hanapan natin ng parang kung saan natin siya ilalagay. Minsan ang ginagawa ko dito mga kamukil, papansin nyo, laki nitong bahay na i-renovate natin. So lahat ng mga plywood na yan, babaklasin. So isa sa problema kung saan natin ilalagay. So yung diskarte ko nito mga kamukil, gumagawa po ko ng ano nito, parang tarima siya. By decking po siya, no? Mayroong unang palapag, pangalawang palapag, pangatlong palapag, doon ko siya ipafile, no? Kasi kapag hinahayaan mo lang itong mga plywood na dito na sa gilid-gilid, talagang sagabal yan mga kamukil sa trabaho. At instead na maayos yung pagkatrabaho natin, hindi na mangyayari yun kasi may mga sagabal. So kailangan, before tayo mag-proceed sa mga pagtitibag dito, wala na muna yung mga kahoy-kahoy o ano man yung mga pwedeng sagabal sa trabaho natin, para tuloy-tuloy. So ngayon, maplastar namin to. Umpisa na yung aming pagtatanggal ng mga bintana. Meron kong dalawang kasama dito. So mayroon pang hahabol kasi sila yung mga demolition team natin. Itong dalawa na to, meron pang dalawang madadagdag, bali 4 sila. Yung ating mga skill dito, pagka mabaklas ko na lahat itong kisame at saka itong mga wall, so papasok na yung ating mga skill dito, no? Sa ngayon kasi, kung papasok ka agad yung mga skill natin, malamang walang mangyayari, no? Magsasahod tayo na walang magagawa kasi nasa demolition pa tayo. So pagka matapos ma-demolish to lahat mga kamukil, papasok na tayo ng mga skill dito, no? Sa ngayon, demolition muna at saka linis. Malaki-laki ta. Okay, tiwaso na nato nig kuan guba. Basta kata guba nato dong iplastar gig tarong, ha, para sa ano, kay ug di nato iplastar og tarong, dali ra mahurot na itong space ani. Okay, ayan. So dito mga kamkil, malinis na siya pero kulang pa to, no? Itong mga bulaklak na to kasi masasagasaan talaga to pagtrabaho namin. Okay lang, ilipat pa namin to. Ililipat namin to dun sa harapan. So napapansin nyo yung mga bintana natin, maliban lang dyan sa isa kasi may gamit pa dyan, no? Boarding house kasi to ngayon, i-repair na siya, i-renovate natin. Hindi maiwasan talaga yan, no? Pag mga boarders maraming gamit, so mahihirapan yan sa paglipat ng gamit. So ito dito, okay na, pati doon sa kabila mga kamagila, yan, yung partition na yun, nasira na naman yung mga bintana. Inuuna ko muna to mga kamukil kasi kailangan open, no, pag magtrabaho kami dito para maiiwasan yung heat stroke. Grabe, sobrang init ng panahon ngayon. So labas-pasok yung hangin, maganda. So, itong mga wool na yun mga kamukil, nakikita nyo, tibag yan lahat, no? Ang matitira lang dito, itong sa exterior, no, ng mga wool. Pero itong interior ng mga wool yan, tibag yan lahat mga kamukil, pati ceiling titibagin natin. So ngayon, trabahuin na lang namin dahil malapit na yung oras. Ito, palilinisan ko to dito, ilipat doon lahat, no, kasi dyan na part hindi na madidisturbo eh. Ilipat tong mga nakapasok dito na mga bulaklak kasi dito ko gagawa ng tarima mga kamukil.
Dito ako gagawa ng tarima para lahat ng mga sinisira na yung plywood o framing ng ating ceiling, dito ko siya ilalatag, no? Nakaano siya, nakapile siya dapat dito para hindi makalat na. Kailangan pagka ito yung pinakauna talagang gagawin mga kamagila sa renovation, isa yan sa pinakamahirap hanapan ng paraan kung paano iayos yung mga sinira nating gamit, no? Kasi kapag hindi natin yung ginagawa mga kamukil, maaaring makapurisyo tayo ng tao. So isa yan sa abala sa ating trabaho. O yun lagi kong tinitingnan mga kamukil. So dito ko siya maplastar. Itong lahat ng mga bulaklak na to, lilipat namin to doon, no? Diyan na part. Para bukas magtatayo ako ng ano dito. Bili na lang tayo ng tubular para mas matibay. I-weld natin. Anda na siya dyan. Naka layer. So yung pinaka ground floor niya, yun yung mga mabibigat, framing. Yung second floor at saka third floor na yun yung mga plywood para malinis pa rin siyang tingnan. Tubular gagamitin natin para kahit mabigat yung iloload natin, hindi basta-bastang magkukulaps. Bili tayo siguro ng mga 3 pirasong 2x2 bukas, no? Para dito. Pag magawa ko na ito mga kamukil, pwede na mag-umpisa sa pagsira bukas ng ating pinaka-ceiling, no? Pati mga framing sa ating kisame. And then pagkatapos masira yung ating kisame, siguro estimate ko, no? Kung mabilis yung ating mga demolition, 2 araw pinakamataas sa ceiling, pati pagpa-file na dito. So ngayong linggo na to, siguro makapagtibag na tayo sa mga bato, no? Dito matitibag na natin tong mga konkreto na part. Okay, yan lang yung ating update mga kamagila sa ating bagong project. Thank you. Okay, yan, magandang gabi mga kamagil, no? So nandito na tayo sa bahay, galing tayo sa Tagum project, no? Unang araw ngayon mga kamagil na nagsisimula tayo sa bago nating project. And then mga kamagil, naway sana mga kamagil masuportahan nyo ito bagong aking FB page, no? Yan. Gumawa po ko ng bagong FB page mga kamukil kasi hindi na po ma-resolve itong una kong FB page. Naway sana yung mga nandito ng mga solid followers ko, yung mga buzzers ko, masuportahan nyo pa rin itong aking bagong page, Mongkel Builders and Tutorial. Yan. Yung mga gusto magpa-quotation, hindi na po mahirap yung mag-PM sa akin. Every videos dyan mga kamukil may makikita kayong message button. Now, pag pindutin nyo lang yan, matik pupunta kayo kaagad sa aking messenger at doon natin pag-uusap-usapan kung ano yung mga plano nyo sa gusto nyo ipatay yung bahay o iparunibit na bahay. Nagkagawa natin yan ng quotation. Uulitin ko, kapag nasa malapit lang around Davao, malapit lang sa akin, libre po tayo, no? Pero kapag kalahati na po sa Davao yung aking itra-travel, labas na sa Davao, ako po'y naghihingi ng charge, no? Depende po sa layo. May charge na po ako na hinihingi. Kasi ngayon, alam nyo naman, mahal na po ng langis, no? Mahal na ng gasolina. Kaya malungkot na sabihin sa inyo, pero yun na talaga yung ating bagong pamamaraan, no? Kung kayo po'y magpapakotisyon. Salamat mga kamukid, suportahan nyo po itong aking bagong page. Marami kayong makukuha dagdag kaalaman dito, no? Mapagpupulutan ng idea, at higit sa lahat para po sa mga gustong matuto sa construction. Thank you.